Para sa isang karaniwang Katoliko, isang malaking karangalan na magkaroon ka ng kamag-anak o kababayan na isang santo o santa. Ganyan po ang nararamdaman ngayon ng ilan sa ating mga kababayang Katoliko dito sa Pilipinas dahil sa napabalitang may 2 Pilipinong isinusulong ngayon sa Vatican para maging mga bagong santa. Sila po ay sina Nina Ruiz Abad, 13 anyos, mula sa Lawag, Ilocos Norte, at si Laureana Franco or mas kilala bilang Ka Loring ng Hagonoy, Taguig. Kapag po nakanonize sila, magiging 4 na po yung santo or santa dito sa Pilipinas. Kasi meron nang naunang 2, si San Lorenzo Ruiz at si Pedro Calungsod. Tama po kayo sa inyong narinig, 4 na ang magiging santo o santang Pilipino. Sa ngayon kasi, mayroong tinatayang 86 million na mga Katoliko dito sa Pilipinas. And yet, 4 pa lang ang mga santo o mga banal na tao dito sa atin. Well, gaano nga ba kahirap maging santo? Kasi kung si Miss Corina Sanchez ang ating tatanungin, ang sabi niya, may kasabihan na mahirap ang maging mabuti, pero wala nang masihirap pa sa pagiging banal. Kaya nyo? So, kung isa kang Katoliko, masasabi mong tama si Corina dahil maraming mabubuting Katoliko ang inabot na ng daan-daang taon sa libingan, hindi pa rin nagiging banal. Ganun kahirap maging banal. Gaya na lang halimbawa ni Eugenio Sanz Orozco Mortera, isa pong Pilipino na pumanaw noong 1936 pa. At kung kilala ninyo, kung pamilyar kayo kay Mother Ignacia del Espiritu Santo Luco, o mas kilalang Mother Ignacia na pumanaw noong 1748, so ilang daang taon na po ito. Sila ay ilan lamang sa mga mabubuting alagad ng simbahan na inabot na ng daan-daang taon sa libingan hindi pa rin nagiging banal o santo. Dahil bukod sa haba ng panahong hihintayin, alam nyo ba na malaking aspeto rin sa pagiging santo yung budget? Dapat may budget yung mga taong gustong maging santo ka. Yes, tama kayo sa inyong narinig. Dapat may sapat na budget para maging santo ka o banal na tao. Alam nyo ba na sa Amerika pa lang, ang halaga ng pagiging santo ay maaaring umabot ng $50,000 hanggang $250,000. That's 2 million to 29 million pesos ang halaga. At sa Europe, ang pagiging santo ay umaabot sa halagang 500,000 euro o katumbas ng mahigit 31 million pesos. Gagamitin ang halagang ito para i-research yung pagkatao ng candidate. Tapos yung mga legal documentation and tsaka consultation sa mga theologians. Kaya naman noong 2006, nag-impose si Pope Francis ng mga bagong transparency rules para sa simbahan kasi napabalita na ginagamit ng simbahan yung kalakaran ng paghirang ng mga santo para pagkakitaan at abusuhin. Sa katunayan, ang paghirang ng mga santo ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pinansyal ng simbahang Katoliko. So hindi katakataka kung bakit mayroong mga katulad ni Pierre Toussaint, Father Augustus Tolton, Mother Mary Lounge, Henriette Delille, Julia Greeley, and Sister Thea Broman. Itong mga ito, they are more than 700 years na sa libingan pero hanggang ngayon, nasa proseso pa rin ng pagiging santo. Kasi nga mahal maging santo, milyon ang halaga. At bukod sa paghirang ng mga santo, nagiging source din ng pinansyal ang iba pang mga aral ng simbahan gaya ng kasal, ng binyag, kumpil, misa para sa patay, at ultimo yung house blessing. Actually, wala namang bayad ang binyag talaga sa mga bata. Pero meron silang sinasabi na customary daw, nakaugalian na magbigay ng donasyon sa pare. So, depende ito sa kaya ng pamilya. Meron akong nabasang website, gumastos yan ng 400 pesos sa simbahan. Yun yung binigay niya sa simbahan. At nasa iyo kung maghahanda ka pa, kung gusto mong mas lumaki pa yung gastos mo. Well, in fairness naman sa simbahan, kasi ayon sa isang balitang nabasa ko, inabolish na ng Archbishop of Manila ang bayad sa binyag at kumpil noong March 2021. So, donasyon na lang daw. Ewan ko lang sa ibang mga simbahan kasi ito is sa mga sakop lang ng Arsobispo ng Maynila. Ngayon, kung magpapakasal ka naman,
umaabot daw ng 6,000 hanggang 7,000 pesos ang bayad sa simbahan kung gusto mo ng magarbong kasal. Ngayon, kung simple lang, meron namang 2,000 to 3,000 pesos. At kung hindi talaga kaya ng budget mo, may 1,500 kung mas mababa pa yung gusto mo. Yan ay ayon sa website ng CBCP. Ngayon, kung namatayan ka naman, gusto mong magpamisa ng patay, meron ding bayad yon. Ayon nga sa isang website na nabasa ko, 100 pesos daw ang blessing at 500 naman ang bayad dun sa pare. So yung basbas nung pare, 100 na yon. Pero kung magmimisa pa siya, 500. Wala tayong impormasyon sa ibang mga parokya kung magkano naman yung singil nila. Pero dito sa isang website ng simbahan sa QC, nag-range ang misa sa patay ng mula 1,500 hanggang 3,000. And pag house blessing naman, syempre meron ding bayad yon. Doon sa isang vlog na nabasa po ng inyong lingkod, di umano naniningil daw ang simbahan ng nasa 1,500 kada isang floor. Depende kasi yan kung ilang floor at ilang kwarto ang ibibless ng pare. Actually, itong kasal, binyag at misa, ito po'y considered as doktrina ng simbahan. Sakramento ang tawag nila dyan. Actually, kung Biblia at Bibliang pag-uusapan, dapat wala nang bayad yan Kasi maliwanag ang utos ng Panginoong Hesus sa Mateo 10:8, magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. So, yung bautismo o binyag, yung kasal, yan po ay mga bigay ng Diyos. Mga aral ng Diyos yan. Dapat wala nang bayad yan Ang sabi sa unang Korintos 9:18, ano nga kaya ang aking gantimpala? Na pagka ipinapangaral ko ang Ebanghelyo, ay ang Ebanghelyo ay maging walang bayad, upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo. So maliwanag yan sa Biblia, mga kababayan. Buti nga wala na yung katulad ng dati na pati kaligtasan ng kaluluwa mo at ng mga mahal mo sa buhay na namatay, may bayad din yon. Noon kasing panahon ni Martin Luther, kung kilala ninyo siya ang kauna-unahang protestante noong Renaissance or noong Dark Ages. Kaya siya nag-alsa sa simbahan dahil may bayad ang kaligtasan ng simbahang Katoliko. Yung tinatawag na Certificate of Indulgence, binibili yun. May bayad yung certificate na yon para mapatawad ka sa mga kasalanan mo. Kasi hindi ka naman pwedeng maligtas kung hindi ka napapatawad, di ba? A stone for St. Peter's, and you lay the foundation for your own salvation and happiness in heaven. How? With this indulgence. When a coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs. God-fearing man, do you have a coin for Christ? So you have to pay for that particular certificate. Kasulatan na ikaw napatawad na talaga. Siyempre, depende naman yon sa kabuhayan mo. Kung mahirap ka, mura lang yung certificate. Pero kung mayaman ka, siyempre, pag mayaman ka, marami kang kasalanan, mas mahal yung certificate na yon. So, ang sabi ni Martin Luther, natupad sa simbahang Katoliko yung propesiya tungkol doon sa dakilang Babilonya sa Apokalipsis. Kasi, yung ginagawa ng Babilonya, ginagawa ng simbahang Katoliko. Alin yun? Kinakalakal yung kaluluwa ng mga tao. Ito, pakinggan nyo sa Apokalipsis 18:12 hanggang 13. Nang kalakal na ginto at pilak at mahalagang bato at mga perlas at mainam na lino at tayong kulay ube at sutla at tayong pula at sari-saring mababangong kahoy at bawat kasangkapang garing at bawat kasangkapang mahalagang kahoy at tanso at bakal at marmol at kanela at espesya at insensyo at ungkwento at kamangyan at alak at langis at mainam na harina. By the way, ito po'y mga kalakal ng Babilonya, at trigo at mga baka at mga tupa at kalakal na mga hayop at mga karo at mga alipin at mga kaluluwa ng mga tao. Nakita nyo? Kinakalakal pati kaluluwa ng tao Ganyan yung gawain ng dakilang Babilonya Kaya nga susunugin ng Diyos sa impyerno yung relihiyon na yan Alam nyo kasi, once na binayaran mo ang kaloob ng Diyos na walang bayad, kasi kaloob ng Diyos na walang bayad yan Once na binayaran mo yan, pwede mong ikapahamak yan.
pwede mong ika-impyerno yan. Invalid yan sa paningin ng Diyos at bukod doon, pwede ka pang mapahamak dahil dyan. Ito, pakinggan ninyo ha, sa Gawa 8:20. Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Nakita nyo? Yung mga kababayan natin, dahil yun nga ang naituro sa kanila, na may bayad ang sakramento, nagbayad sila as contribution or anumang tawag nila dyan, donasyon, mga ganon. Hindi nila alam na dahil dun sa pagbabayad nila na yun, naging imbalido sa paningin ng Diyos yung kanilang kasal o yung kanilang binyag. Dahil again, yung pong mga yan ay mga kaloob na walang bayad. Yung house blessing, ba't may bayad? Kapag ba nagpapabless ka, kanino mo inaasahan manggagaling ang blessing? Sa Diyos ba o sa pare? Kung sa Diyos, ba't may bayad? Ang liwanag ng Biblia, kaloob na walang bayad. So pag nagbayad ka, ibig sabihin, hindi sa Diyos galing yung blessing, kundi sa pare. Tama? Kasi binayaran mo eh. So kayo tatanungin ko, pwede nyo bang bayaran ang blessing ng Diyos? O isipin nyo yan, mga kababayan. At yung pagiging santo, hindi mo kailangang mamatay muna at mabulok sa libingan bago ka maging santo. Ang mga santo ng Diyos, wala sa langit. Alam nyo ba kung nasaan ang mga santo ng Diyos? Nandito sa lupa. Pakinggan niyo sa aklat ng mga awit ni David, chapter 16, verse 3. Tungkol sa mga banal na nanga sa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Nakita nyo? Basahin natin to sa Kastila. Sino a los santos que están en la tierra y a los integros toda mi afición en ellos. Nakita nyo? Sino a los santos que están en la tierra. Tungkol sa mga banal na nanga sa lupa. Nasa lupa ang mga santo ng Diyos. Bakit nasa lupa? Kasi yung mga tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at napabilang dun sa iglesyang tunay na sa Diyos, ang tawag dito sa mga taong ito, mga banal, mga santo. O ito, pakinggan ninyo sa unang Korinto 6:2. Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matter? Sino daw yung hahatol sa sanglibutan? Ang mga saints, ang mga santo. At sino daw yung mga saints na yon? Sabi ni Pablo, kayo, sabi niya. And if the world shall be judged by you, kayo. So ang mga santo ng Diyos, nasa lupa. Sila yung mga sumasampalataya na napabilang dun sa iglesyang totoo. Ang santo, hindi nabubulok sa libingan, wala sa langit, nandito sa lupa, ayon sa Biblia. At para ka maging santo, hindi mo rin kinakailangang magbayad ng milyon-milyon. Hindi kailangan ng investigasyon, ng kanonisasyon. Beatam Teresiam de Calcutta, Santam esse discernimus et definimus. Unang approval ng mga theologian, hindi. Ang pagiging santo, ganito po yan, pakinggan ninyo sa Revelations chapter 14, verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. In order for you to become a saint, you must have patience. Patience para saan? Patience para sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, patience para sa pananampalataya mo kay Jesus. That's the only two requirements of being a saint ayon sa Biblia. Walang sinabi dyan na kailangang imbestigahan ka muna, kailangang magbayad ka muna, kailangang makagawa ka muna ng 2 milagro at may mag-witness sa mga milagro mo. Walang ganun sa Biblia, mga kababayan. Susunod ka lang sa utos ng Diyos at pananatilihin mo ang pananampalataya mo kay Jesus habang ikaw ay nabubuhay, hindi habang patay ka na. Nakita nyo? Hindi yung bulok na yung bangkay mo, hindi ka pa rin santo o tsaka ka palang magiging santo. Mali yun. So I think hanggang dito na lang muna ang ating pagtalakay, mga kababayan. Nawa ay may mga natutunan kayo. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at magandang araw po sa inyo.